RP Max Vlogs. Pakidala po yung kanilang official YouTube channel po mga kalingap. Hello! Welcome back to our channel. This is RP Max Vlogs once again. Mega love shoutout po sa ating lahat guys. Sa isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. Mega love shoutout din po no, sa ating idol, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ma'am Edna. At sa mga kasamahan ko din po sa Kuos ay binabati ko din po guys. And as always, no, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Kuya Val, Kalinga Prab, and Ate Edna Vlogs, at sa mga kasamahan ko din po sa Kuos ay pakisubscribe na lang po guys para tuloy-tuloy po no, ang ating suporta sa kanila. Okay? May nilagay po ako diyang mga links no, sa description no, para madali pong hanapin ang kanilang mga channels. Okay? Ngayon guys, no, ang pag-uusapan po natin dito sa vlog na ito, sa nilagay ko nga po dyan sa thumbnail, Kuya Val nagsalita na hintayin ang desisyon ng MSWD office hinggil sa issue ni Ate Melissa. Okay? So, yun po yung pag-usapan natin dahil po habang nalalapit ang hearing po, no, alam po natin guys, si Kuya Val, 3 beses na po siyang pumunta ng MSWD. Okay? Yung una, siya at saka si Ate Melissa yung nagpunta na hindi nga siya nag-video noon. And then, pangalawa, yung sinamahan na lang niya si Ate Melissa. Si Ate Melissa na lang ang pumasok. By the way, no, sa umpisa, nakausap po ni Kuya Val ang manager at pinangako sa kanya na agad-agad actionan. Unfortunately, hindi naman nangyari. No? Sa pangalawa, sinamahan po niya si Ate Melissa at nandoon lang siya sa labas kasi nga bawal naman mag-video, so si Ate Melissa na lang. At yun ang sinabi, tatawagan na lang daw po si Ate Melissa kung mayroon na pong feedback. Okay? Ang feedback yata manggagaling sa kabilang side no, doon sa Parakal. At yun nga po no, yung pangatlo na dalaw ni Kuya Val, siya na lang no, hindi nakasama si Ate Melissa. At ang sinabi nga, hindi na sila pupunta ng Parakal kundi dyan na lang sa MSWD office sa Dait at ipapatawag na lang yung kabila at dyan po sila magkakaroon ng hearing. Okay. So, alam po natin guys na malapit na po na magkakaroon sila ng hearing lalo tapos na yung, siyempre, yung holidays. So, hindi po natin alam but I think as soon as possible, magkakaroon na po sila kasi yun po yung pinangako. Okay? And napapansin nyo guys, habang nalalapit po yung hearing, may mga lumalabas po na ganong video. Okay? Kung saan sinisiraan si Ate Melissa na sinungaling daw ito at kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi. Okay? And then, hindi lang si Ate Melissa no, ang siniraan, pati na din yung ating pambansang kuya ay siniraan din no, sa video na yon. Okay? Gawa po siya ng isang hindi kilalang vlogger. No? Parang dami account lang yon na ang purpose talaga, parang siraan lang yung kampo no, ni Ate Melissa. Okay? Kung ang may kagagawan, no, kampo noong side ng kabila, no, sa side ni Tatay ni Jimel, hindi naman natin sinabi na sila, no, pero if in case sila nga ang gumawa noon, yung sa side nila, kung sino man yung grupo na yun. Kasi nakita ko po yung video, parang gawa ng marunong gumawa kasi maganda pagka-edit So hindi po basta-basta pagkagawa ng video. Kung sa grupo Manila yon, parang it is a sign of desperation, no? Yung mga desperado na parang nasa panic mode po sila na gagawin po nila yung ganun, sisiraan si Ate Melissa ay pati si Kuya Val sisiraan. So obvious na talagang kontrapartido, no? At panawagan nga ni Kuya Val sa aming mga reactors, no, na wag gawan ng reaction. Kaya nga hindi ko binabanggit yung pangalan niya, baka mamaya sisikat pa siya. So, inaano ko lang yung video na kinakalat nila, okay? Na panira kay Ate Melissa at panira din kay Kuya Val. Okay, wag po nating tangkilikin, wag po nating panoorin kasi ay wala pong kakwinta-kwinta, no? I'm sorry to say that. Wala pong kakwinta-kwinta yung ginawa po nilang yun.
Okay? Kung grupo man sila. Okay? Now, kasi alam po natin guys, sa umpisa pa lang, sinasabi talaga ni Kuya Bal, susundin ang proseso. Okay? Kung ano man yung procedure na gagawin, magkakaroon ng hearing, so be it. Magkakaroon ng hearing at idaan sa tamang process kung saan, yun nga no, sa MSWD. Ngayon, kung ang decision nga ng MSWD hindi papabor kay Ate Melissa, let's say, no, halimbawa lang, pwede na pong iakyat ni Kuya Bal o kung tutulungan niya talaga si Ate Melissa at pagkaalam po natin, talagang pinangako po niya na tutulungan. Let's say, hindi pabor kay Ate Melissa ang decision po, no? Pagpalagay natin, pwede na pong iakyat sa korte at doon na talaga magkaalaman. Okay? So, sa ngayon, dahil magkakaroon naman ng hearing na sa MSWD office, ang pakiusap o ang panawagan nga ni Kuya Bal, hintayin po natin ang desisyon ng MSWD office. Kasi yun po talaga ang pinangako din naman ng manager nung makausap ni Kuya Bal. Sinabi nga ni Kuya Bal sa kanyang live, no, na as soon as possible, gagawa nila ng action ang nireklamo, no, ni Ate Melissa. Okay, matagal na po niyang nireklamo yan pero hindi po nila na-actionan. Alam naman po natin sa atin na talagang may palakasan din talaga. Malakas yata itong side nung tatay ni Jimil kasi mga nasa barangay yata ito. Okay, barangay kagawad o kung ano yung position sa barangay, no? Ganun po. Kaya pabalik-balik si Ate Melissa na walang nangyari. Pero dahil ito ngayon, tinutulungan na ni Kuya Bal, so nare-recognize siya ngayon. At gagawa na po nila ng action. Unfortunately, dahil nga sa Christmas holiday at nagpunta po si Kuya Bal sa Manila, no? At then New Year, maraming nagbabakasyon. Kaya hindi rin na-actionan. Naintindihan po natin yun kung bakit parang delayed, no, yung pag-action po ng MSWD office. Pero sana naman po, no, itong first week ng January or the next week ay sana magawa na po nila ng action. Kasi masyado na pong halata, masyado na po silang nababas ng taong bayan, o dahil nga sa kapagalan po ng kanilang action talaga. So we are hoping that in the next few days, magkakaroon na po talaga ng hearing, no? And then, yun na nga, no, habang hinihintay itong hearing, may mga kung ano-anong video na lumalabas na sinisiraan si Ate Melissa. Okay? Na sa sinabi ko nga kanina, huwag nating pansinin kasi puro panira ang mga nandoon, hindi lang kay Ate Melissa, kundi pati na rin kay Kuya Bal. At kung i-analyze natin, lahat po na yon talagang nonsense, no? Ang isang sinabi nga doon, one-sided daw po si Kuya Bal. Ganito lang guys, no, mga kalingap, mga kapatid. Paano nila sabihin na one-sided si Kuya Bal samantalang unang vlog ni Kuya Bal kay Ate Melissa, pumunta ito sa Paracal at tinanong ang side ng tita ni Jimil. Okay? Kasi sabi nga ni Kuya Bal, mas maganda yung both sides, pakinggan natin. And after hearing the statement ng magkabilang side, siyempre tutulungan si Ate Melissa kasi si Ate Melissa yung naapi, naagrabyado. Okay? Kaya nga todo suporta tayo sa kanya, kay Ate Melissa, kay Kuya Bal. Kasi nga ito ngayon, tinutulungan ni Kuya Bal ang isang taong lumapit na naapi for how many years? Ilang taon na po itong naapi. Ang tagal na pala niyang gustong kunin yung kanyang mga anak. Okay? So kung ano man yung mga sinasabing panira, no, sa kabila, huwag po natin intindihin guys. Basta ang alam po natin, malapit na po na magkakaroon ng hearing. Okay? Focus po tayo doon. At alam naman po natin sa atin, no, kahit na may kabagalan, no, mayroong nga kasabihan sometimes lang. The will of justice grinds so slow, but grinds so well. Okay? So naririnig ko diyan si President Marcos noon or si Imelda, no? Naririnig ko sa kanila 'yon. Okay. Totoo po 'yan, no? Minsan sa atin may kabagalan ang pag-render ng hustisya. Pero kahit papaano naman, nakakamtan din naman ng tao ang hustisya. So the same dito kay Ate Melissa.
matagal po no, na hindi niya talaga nakamtan ang hustisya, naaapi. Okay? Anak niya mismo. Hindi sila kasal, hindi niya makukuha. Kasi nga malakas itong kabilang side. So, kung makukuha, sigurado po tayo guys, nasa kanya talaga yun mapunta. Kaso lang siyempre may konting delay lang. So, pasensyahan lang po natin yung mga delay-delay na yan. Umani na po natin sila. Pero eventually, alam po natin, sigurado po tayo, dahil marami na pong katulad din ng situation ni Ate Melissa na at the end, sa kanya din talaga napupunta ang custody ng mga bata. Okay? So, ang alam natin o ang observation natin, parang nasa panic mode lang po sila, no? Yung sa kampo ng kabila. Kaya kung ano-ano na pong panira ang ginagawa nila, siguro they're hoping na ma-influence nila ang MSWD kung mag-viral yung post nila, no? Na si Ate Melissa nga ganito pala ang ginawa. So, kung ano man yung panira na pinagsasabi nila sa video nila, sabihin na lang po nila sa hearing. Pwede naman nilang sabihin doon. O kahit walang abogado, di sabihin nila, okay? Lahat ng aligasyon nila, lahat ng pinagsasabi ni tita ni Jimil, kung kasama man siya sa hearing o sa ipapatawag, malamang kasama siya, no? Kasi siya yung nag-alaga. Hindi naman yung tatay niya, no? Gawa ng hindi nga pumapayag yung misis o yung stepmom ni Jimil, no? Hindi nga pumapayag na doon titira yung dalawa. Kaya nga sa tita nila, doon sila tumira. Okay? At hindi naman sa tatay niya. Pero dahil nga si tita niya ang nag-alaga sa kanya, hindi ko nabanggitin yung pangalan, dahil si tita niya nag-alaga sa kanya, malamang ipapatawag siya. Isa siya sa ipapatawag doon sa hearing. So kung ano man yung mga pinagsasabi nila sa video na ina-upload sa internet, kung sino man yung vlogger na yon, sabihin nila lahat doon. Okay? Alam po natin guys, mga kalingap mga kapatid, na ang mga nasa DSWD or MSWD office ay kahit papaano, matalino po ang mga yan. Okay? Alam po nila ang batas. Okay? At kung paano ito i-render, no? Para naman patas po ang laban. At kung sinong naapi, ay mabigyan po talaga ng hustisya. Okay? So, alam po nila ang batas at alam nila na si Ate Melissa at saka yung tatay ni Jimil ay hindi kasal. So, wala pong question dyan. Automatic po yan. Maliban na lang kung si Ate Melissa may problema sa pag-iisip. Walang kakayahan na alagaan yung mga bata. Ibang usapan po yun. Okay? Pero sa nakikita po natin ay napakalinaw, napakahusay ang pag-iisip ni Ate Melissa. At ngayon, magkakaroon pa siya ng magandang bahay at mabigyan pa siya ng magandang hanap buhay. So ano pang magiging problema? So wala. Eventually, darating po ang time na yon na talagang mapunta kay Ate Melissa. Positive po tayo. Mapunta po sa kanya. At kung magkakaroon man ng problema, let's say ma-influence talaga itong kabila, at pati sa MSWD, may nagawa silang milagro, sabihin na natin, ay pwede naman po yung iakyat sa korte. At doon na talaga sa korte magkaalaman. Okay? Dahil, siyempre, alam ng korte kung ano ang batas. Okay? So, yun lang po guys ang vlog po natin ngayon. Kasi nga, medyo umiinit lang po yung usapin na yan na sinisiraan talaga si Ate Melissa. At hindi lang si Ate Melissa, sa nabanggit ko na nga po, pati ang ating pambansang kuya, sinisiraan natin. Okay, kung ano-anong panira nila. So huwag po nating intindihin, huwag po nating pansinin, ay lahat po ng mga aligasyon doon ay walang katotohanan, mga nonsense ika. Okay? So buo po ang suporta natin sa ating pambansang kuya, Kuya Bal. At naniwala po tayo na si Ate Melissa ay talagang naapi. Kaya nga, sinusuportahan natin si Kuya Bal sa kanyang pagtulong kay Ate Melissa. Okay? So, yun lang po guys ang reaction po natin. Thank you so much sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay sa ating mga reaction tungkol po kay Ate Melissa. Okay? So, bago ko po end itong video na to, meron lang akong isa-shoutout. Huwag mo sanang isipin
ika'y nag-iisa. Alright, so that's all po guys. Thank you so much. Again, keep safe. God bless us all. I love you. Bye-bye.